ang prinsipeng may apat na elemento. Sa isang kahariang hindi nakikita, hindi nahahawakan at hindi kayang sakupin, may batang isinilang mula sa ulap, bituin at liwanag. Isang prinsipe na hindi dapat umiiral. Si Prince Luminor, ang anak ni Mira at Diwan Agnem, ang tagapagmana ng apat na mundo. Kapag siya'y natatakot, naglalaho ang kaharian. Kapag siya'y nalulungkot, umiiyak ang langit. Kapag siya'y galit, nagigising ang apoy, tubig, hangin at lupa. At ngayon, nagsisimula ang kanyang kapalaran. Isang kapangyarihang kayang magligtas o kayang magwasak ng buong Encantadia. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, baka pwede pong mag-subscribe, mag-like para sa susunod pang episodes. Mas magiging epic pa ang susunod. Ang kapangyarihan ng anak ni Mira at Diwan Agnem. Isang anak na may tatlong lahi sa Masilawin. Ang kahariang naglilihim sa ulap, bituin at liwanag. Ipinanganak ang isang batang hindi dapat umiiral, isang anak ng kalahating diwata at Ivtre, Nymphas at Masilawin. Si Prince Luminor, ang kanyang katawan ay parang sisidlan ng enerhiya. Hindi siya umiiyak noong isinilang, sa halip nagningning ang katauhan niya sa apat na kulay, pula, bughaw, berde at kayumanggi. Napatigil ang buong kaharian. Dahil iyon ang unang tanda, may apat na elementong nagtatago sa batang ito. Ang mga unang palatandaan ng lakas. Habang lumalaki, nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Kapag nalulungkot siya, bumubuhos ang ulan sa Masilawin, tubig na hindi nanggagaling sa ulap, kundi mula mismo sa hangin. Kapag natatakot siya, naglalaho ang buong kaharian, hindi lang siya mismo, kundi pati ang paligid na nasasakupan ng kanyang emosyon. Kapag masaya siya, umiikot ang hangin sa paligid niya na parang mga espiritu. At kapag nagagalit siya, dito nagsisimula ang kapahamakan, ang apoy sa dugo. Noong una siyang magalit ng tunay, isang batang 4 na taong gulang lamang, pumutok ang lupa sa ilalim niya. Ang hangin ay nagsindi ng apoy. Ang tubig sa mga lawa ay nagumon sa pag-ikot. At ang mga ulap ay lumipad palayo na tila may takot. Si Mira ay tumakbo upang yakapin ang anak. Ngunit kahit siya ay natulak ng sariling kapangyarihan nito. Luminor, anak, tama na. Nagmamakaawa si Mira habang lumuluha. Ngunit walang marinig ang bata. Dahil sa sandaling iyon, lumalabas ang dugo ng Masilawin. Ang kapangyarihang naglalaho sa liwanag at nagsisindi ng lahat sa anino. Ang tatlong pinagmulan ng kanyang lakas. Ang dugong diwata, nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang hangin at tubig. Isang biyayang dapat mahina, ngunit sa kanya nagiging bagyo. 2. Ang dugong Nymphas, nagbibigay ng apoy at bato, ang lakas ng puso at galit. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang apoy ay hindi pula lamang, kundi pula na may halong itim. 3. Ang dugong Masilawin. Ito ang pinakadelikado. Nagbibigay ng invisibility, dimensional shifting, at kapangyarihang nakakatakot para sa isang bata. Kapag nakaramdam siya ng takot o galit, nawawala ang sarili niyang katawan at nagiging anino ng liwanag. Isang nilalang na hindi makita, hindi madama,
ngunit may lakas ng 4 na elemento. Ang lihim na nakatago sa kanyang dugo. May sinabi si Agnem na hindi narinig ng iba sa isang bulong na nakatago sa gabing puno ng bituin. Ang anak nating ito, hindi siya mandirigma, hindi rin siya tagapagligtas. Siya ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang Encantadia. Hindi niya sinabi kung paano. Hindi niya sinabi kung para sa ikabubuti o para sa kapahamakan. Dahil ayon sa lumang hula ng Masilawen, ang magdadala ng 4 na elemento ay hindi ipinanganak upang pumili ng liwanag o dilim, kundi upang sirain ang balanse. At iyon ang lihim na hindi pa alam ni Mira na ayaw sabihin ni Agnem at unti-unting nararamdaman ni Luminor. Ang pagiging anino ng 4 na mundo. Sa gabing pinakamatindi ang enerhiya ng buwan, nakita ni Mira sa silid ng kanyang anak ang hindi niya kayang unawain. Si Luminor, nakatayo sa gitna ng kama, kalahating katawan niya ay apoy, kalahati tubig. Ang hangin ay gumagawa ng korona sa ulo niya at ang lupa ay lumulutang sa paligid niya na parang mga bato ng planeta. At ang kanyang mukha ay kalahati lamang, kalahati tao, kalahati liwanag na walang anyo. Para siyang diwata, para siyang halimaw, para siyang bathala. Para siyang isang nilalang na hindi dapat umiiral. Ang bantang dapat nilang itago. Iisang bagay ang napagtanto ni Mira. Kung makikita ito ng Hathoria, ng Sapiro, ng Lireo, ng Adamya, ubusin nila ang anak ko. Dahil ang batang ito ay hindi lamang may kapangyarihan ng 4 na brilyante. May kapangyarihan siyang lampas sa brilyante. Isang kapangyarihang lumalampas sa diwata, sa avtre, sa tao. Ang pangarap na nagiging banta. Sa mabas mga susunod na taon, isang tanong ang hindi matanggal sa isipan ni Luminor. Bakit kaya kong gawin ang lahat? At bakit parang may hangin na naguutos sa akin na gumamit pa ng mas malakas? Hindi niya alam. Hindi niya nauunawaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, nakapaloob ang lihim ng Masilawen, isang kapangyarihang maaaring magligtas ng mundo o durugin ito sa isang iglap. Ang hudyat na 3 bathala, tahimik ang Masilawen ng gabing iyon. Ang ulap ay tila humihinga, ang mga bituin ay nagkikislapan na parang nagbabalita at ang hangin ay may dalang hudyat na hindi nila maipaliwanag. Pinagmamasdan ni Luminor ang 4 na elementong umiikot sa kanyang palad, tubig na nagiging liwanag, hangin na parang nagsasalita, apoy na malamig, at lupa na lumulutang kahit walang lakas. Tahimik, ngunit hindi payapa. Dahil sa gitna ng kalmadong iyon, narinig nila ang unang bulong. Isang bulong na hindi sa diwata, hindi sa halimaw, at hindi rin kay Gargan. Isang bulong na lumalampas sa ulap, sa anino, at sa mismong hangin. Nagising na siya, napalingon si Mira, napakapit sa braso ni Agnem. Hindi maaari, matagal na siyang nakatulog. Sino, ina? Tanong ni Luminor. Ramdam ang pag-angat ng kilabot sa kanyang mga ugat. At bago pa makasagot si Mira, bago pa makapaliwanag si Agnem, bago pa sila makatakbo, pumutok ang kalangitan. Hindi puting liwanag, kundi itim. Isang malaking bitak ang bumuka sa langit, parang sugat sa langit ng Masilawen. Mula roon ay lumabas ang isang nilalang na mas mataas sa diwata,
mas matanda sa Bathalang Gargan, mas may kapangyarihang hindi sinasabi sa kasaysayan. Isang bathala na hindi isinulat ni Cassiopeia, hindi pinangalanan sa devas, at hindi naniwala ang sinuman na umiiral. Bathalang Vurion, ang bathala ng kawalan.